Okay. Good evening po sa lahat. Ha? Okay. Yan, mukhang maganda yung ating signal. So magandang gabi po sa atin. Good evening. Ah, praise God. Tayo po ay may maayos na. Okay, so good evening po sa atin. Magandang gabi. No? Ah, praise God. At mukhang maganda yung ating reception ngayon. Okay, so naririyan na po ba kayo mga kapatid? So magandang gabi, dito kami sa Taipei. At sa panahon na ito na medyo lumalamig ang panahon, ay nagpapasalamat tayo. So we congrats ah, ang ating kapatid, no, na si Ate Jenna Flor. Congrats sa inyong dalawa ni Kuya Ton, no? Salamat sa Panginoon at naging matiwasay, safe ang kapanganakan. Sige po at purihin ang Diyos. Tayo po ay naririto sa. So good evening po Ate Isabel, no? Sa lahat ng mga kapatiran. Good evening po Ate Margie. Good evening Ate Luz, no? At sa mga iba pang kapatid na naririyan na. Okay, good evening po Ate Lilia. Tayo po ay panandaliang manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, napakabuti ninyo. Una, nagpapasalamat kami sa safe na panganganak ni Sister Jen. We thank you, Lord, sa buhay na pinagkaloob ninyo. Salamat sa pag-iingat. Panginoon, salamat din sa panahon na ito, pagkakataon na ito na kami ay magkakasama-sama kahit sa internet. At we pray, Lord, na kami po ay ihanda ninyo at ang banal na Espiritu ay patuloy pong kumilos sa aming buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy kang mag-glorify, patuloy kang maghari, patuloy kang manguna. Sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so praise God, no? So magandang gabi Kuya JB, no? At sa iba pa na nakakapanood, no? Sa iba na maaring naghihintay, salamat sa paghihintay. At salamat din sa pakikiisa, no? So, okay. So, tayo po ay nakapanalangin na. Kung kayo po ay may mga prayer requests, maaari nyo pong i-type dyan sa comment section. At kung meron kayong
praise item, no? Yung gusto nyo ipagpasalamat sa Diyos ay maaari nyo rin pong i-type dyan sa ating comment section. So, yan. So, good evening po, Ate Lucy. Good evening po sa lahat. Salamat sa Diyos at mukhang maganda ang ating signal. Sige po, tayo po'y dumako sa awitin. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang awitin na ito na O Bethlehem. Ito po ay inawit ng Praisia, no? Praisia. Sila po ay grupo ng mga manggagawa, pastor, at mga kapatiran natin sa Pilipinas. At nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon kahit sa pamamagitan ng awitin na ito.
Yan po ay O Bethlehem ng Praisia. So, praise God, no? So, sa gabi ito, atin pong tatalakayin yung Bethlehem. So, magandang gabi po. Magandang gabi, Ate Jenna Flor, no? Congrats sa iyo at nawa ay magkaroon ka ng kalakasan at ingatan kayong mag-ina, no? At ganoon din po kagalingan kay Ate Lori. At nagpapasalamat ang Ate Isabels na kasama niya ang kanyang mga po panahon na ito. So good evening po. Good evening po Ate Norma, Ate Andrea, Ate Princess. No? So sige po tayo po ay dumako na sa salita ng Diyos at atin pong patuloy na aalalahanin ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Hindi lamang yon sa oras na ito, sa panahon na ito, ay ating titignan ang lugar na kanyang kung saan siya ipinanganak, no? So, ang ating pong pag-usapan is the God of small beginnings, no? The God of small beginnings. At narito po tayo sa mini-series ng The Promised Child. At ilan yung mga prophecy na na-fulfilled sa buhay po ng ating Panginoon. Okay. Ang Bethlehem po ay nagpapakita na bagamat tayo ay maliit, no? Pero may significance. Small but significant. Yan po yung kinakatawan ng Bethlehem. Ah, doon sa Micah 5 verse 2, ito po ang pagkakasulat. But you, Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from old, from ancient times. So, dito po, ah, pinapakita ho na talagang yung lugar nito na Bethlehem ay isang maliit na lugar. No? At si Haring David ay galing po sa Bethlehem. Okay? Galing po siya sa Bethlehem. Sabi rito, the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. So si David ay galing din sa Bethlehem. Okay. So ano nga ba yung Bethlehem? Ang Bethlehem po, ito po ay naging burial place ni Rachel na asawa ni Jacob. Ito po yung original na probinsya o tahanan ni Naomi at ng kanyang pamilya. Ito po ay nagpapakita kung papaano ang Diyos ay kumilos, no? Na matatandaan natin doon sa aklat ng Judges kung papaano pinapakita na isang kawalan ang pagkakaroon ng hari. At nung walang hari ang Israel, kanya-kanya yung mga tao, kanya-kanyang gawa, kanya-kanyang kilos, uh, anarchy yung makikita natin. At yung susunod doon sa Judges, may papasok dyan yung Book of Ruth. At yung Book of Ruth, pinapakita nito kung papaano ang link na ni David, no, ni Ruth,
ni Boaz, ni Naomi, doon sa katuparan ng propesiya na ipapanganak ang dudurog doon sa ulo ng ahas. Okay? So sa Bethlehem ay ancestral home ni David at ito po ay na-revealed during the time of Rehoboam. At yung nga ang pinaka-importanting tao na associated sa Bethlehem ay si David. No? Siya po yung tinatawag na Israel's Great King. At doon sa Bethlehem, inanoint si David napapalit kay Saul. Alam niyo po yung Bethlehem, paano yan House of Bread, no? Tapos yung nagkaroon ng famine doon sa House of Bread, umalis sila, Naomi. Another story po yun. Okay, so yan ang Bethlehem. Hindi siya lugar na napakalaki, napakaunlad, isa siyang maliit. Ngunit kahit siya maliit, ay nanggaling sa kanya ang hari na naging magiting, si David, at higit sa lahat, doon ipinanganak na hayag sa laman ang hari ng mga hari sa Bethlehem. Kaya nga po kung kayo po ay galing sa isang lugar na akala ninyo ay maliit o insignificant, no? Wag po ninyong maliitin yung pinanggalingan sapagkat kahit ganoon, ang katotohanan that God delights in using what the world consider insignificant. Yung tinuturing ng mundo na parang walang silbi, ito ay maaring gamitin ng Diyos para sa malawakang pagkilos niya. Okay? So sabi rito, when King Herod heard this, he was disturbed and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. In Bethlehem in Judea, they replied, for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people, Israel. So, dito pa lang, no, makikita natin. Ay, yung konteksto po nito, yung pumunta yung mga matatalinong tao, yung mga magay doon sa lugar nila Herodes at naghanap, no? Alam niyo po, gaya nga ng sinasabi natin dito, Bethlehem was not chosen because of its greatness, but because of God's purpose. Yan. Ayun, ito isang bagay na malaking katotohanan na ang Diyos ay pumipili at hindi siya pumipili dahil lamang sa laki, dahil sa yaman, sa talino o sa kung ano man. Siya ay pumipili for His glory, for His purpose. No? Yung God's purpose. Gaano ka-importante yan? So, ibig sabihin yan, kahit saan ka galing, no? Kahit galing ka sa pinakadulo ng Pilipinas, saan man yung dulo na yon, dulo sa Mindanao, dulo sa Luzon, dulo sa ano, at yung pangalan ng lugar mo ay maaring hindi sikat, pero kung ikaw ay tinawag ng Diyos at ang panawagan ng Diyos ay mas, mas iibabaw doon sa tinuturing ng taong kakulangan. No? Kasi ang tao titingin saan ka galing, di ba? Lalo na sa atin, di ba? Sa atin, sa Pilipinas, yung mga taga Greater Manila area, akala mo ay kahusay, no? Pero sa totoo lang,
Pag ang Diyos ay kumilos, no? Ang Diyos ay gustong-gustong gamitin yung mga tinuturing na insignificant. Okay. Makikita natin yan sa 1 Corinthians chapter 1. So, magpatuloy na ho tayo. So, dito po, no, ang nag-confirm na sa Bethlehem nga isisilang o nagpatunay na sa Bethlehem isisilang ang Kristo ay mga pari at mga guro. Ang tanong, pumunta kaya sila? Ah, yan ang maaari nating tignan sa mga susunod. No? Dito rin po makikita natin yung isa pa na pangyayari. Bakit napunta sa Bethlehem sila Joseph at si Mary? Okay, tingnan ho natin, no? Luke chapter 2, verse 1 to 4. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. And everyone went to his own town to register. So Joseph also went out from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, town of David, because he belonged to the house and line of David. Now, ito pong si Joseph, dahil siya na po yung padre de familia, dala-dala niya na si Mary, no? Mula sila sa north at sila ay bumaba sa south, no? Sabihin na nating siguro galing sila sa Isabela o Baguio o northern ah, Ilocos Norte, no? Tapos bumaba sila sa Pampanga o bumaba sila sa Batangas, parang ganon, para magrehistro. Yan. So nag-travel sila, di ba? Hindi na natin isasama yung Batanes kasi mahirap mag-travel pa ganon. Tatawid, baka pag tag-ulan hindi makatawid. Anyway, so galing sila sa norte, bumaba sa Judea, no? At doon mismo sa Bethlehem. Okay? At dito makikita natin that God can work through anything. Even a government census became part of His design. Yung census ng government. No, hindi nila iniisip kung na doon ipapupuntahin itong si Joseph. At dito makikita natin yung sovereignty ng God. Kahit na maraming pinaplano ang mga tao, no? Kahit na maraming ginagawa ang mga tao, sa kabutihan at sa kapangyarihan at katalinuhan ng Diyos, a-align ang mga bagay sa kanyang kalooban. Yan. Yun yung sovereignty. Siguro napaka-importante ito sa atin, lalo na ngayon, sa panahon natin, no? Bilang Pilipino at bilang mga migrante na naririto tayo sa ibang lugar, na maaring ipadala tayo ng Panginoon sa isang lugar na maaring hindi natin inaakala. Pero yung lugar na pagdadalhan sa atin ay kaparte ng kanyang plano. Okay? Kabilang sa kanyang nasa. No? Nakuha ho natin? No? Mayroong mga pangyayari na mangyayari, pero yung bagay na yon ay kinakailangang mangyari upang matupad ang kagustuhan ng Diyos.
So, napaka-importante 'yun mga kapatid, 'no? At dito yung ang pananalig ay talagang pagdaloy lamang sa kalooban ng Diyos. At si Joseph, makikita natin, ay dumaloy siya. At maging yung government census o yung programa ng gobyerno ay dumadaloy sa kalooban pa rin ng Diyos upang matupad yung kanyang ninanasa. So napaka-importante yun na lagi natin tinitignan God's sovereignty, lalo na tayong mananampalataya. No? Bakit ho? Kasi God orchestrates events. He orchestrates events, even mundane ones, to fulfill His promises. Ay, akala mo siguro na, ay, disgrasya lang. Ay, ano lang, wala naman, hindi naman plano to. Maaring sabihin mo, hindi plano mo, pero plano ng Diyos. No? At minsan, tayo, pagka masyadong maliit yung tingin natin sa sarili natin, gagawa at kikilos ng Diyos, ang Diyos sa malaking kaparaanan upang makita natin na malaki siya. Minsan naman, maaaring ang tingin natin sa atin ay napakalaki, napakalakas, at maaring may ialaw ang Diyos upang makita natin na tayo'y mahina at pwedeng bumagsak. Now, ano ibig sabihin yan? Number one, the Lord's purpose will prevail. The Lord's purpose prevail. Many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Maraming plano ang tao, pero yung kalooban pa rin ng Diyos ang matutupad, mangyayari. Amen ba ron? No? Yung kalooban pa rin ng Diyos ang mangyayari. At doon pumapasok yung all things work together. And we know that in all things, God's works for the good of those who will love Him, who have been called according to His purpose. So even a government census became a tool in God's hand. Okay. Even that, it became a tool in God's hand. Okay? Kaya po maganda na ang panalangin natin lagi ay not my will but yours be done. Ang attitude natin ay lead me Lord, no? Ang attitude natin ay Proverbs 3 na ano, do not lean on our own understanding. Bakit po? Hayaan natin in all our ways. I-acknowledge natin si God upang tayo ay kanyang ilid. So, ganun po yun, no? Ganun po yun. At dito rin makikita natin yung humble birth of the King. The King of Glory entered the world in humility. Yung gumawa ng langit at lupa, walang bagay na nagawa kundi sa pamamagitan niya. Yung mga yon, no, na kanyang ginawa, yung kanyang katungkulan, yung kanyang kalalagayan, ang Diyos ay nahayag sa laman. Ito po ang pagkakasulat sa Luke 2 verse 47. Yung humble birth of the King. Okay? So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. Verse 5, he went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. No? Dahil wala nang lugar doon sa tutuluyan o tinutuluyan. No?
Maaaring ito ay kaanak ni Joseph, pero maaaring dahil sa kanilang kalalagayan na sila ay naglalakbay, nasa kabuwanan na si Mary, at isipin natin noon, wala pong MRT, walang taxi, walang bus, no? Na maaring masakyan sila at hindi pa mga sementado ang mga kalsada o yung mode of transportation nila ay challenging din. At maaring yung mode of transportation nila ay nakatulong upang matagtag si Mary. Okay? Pero sabi nila, nakakatulong daw yun, no? Siguro pag nagkita kami nung nanganak, ah, si Ate Jen at Flor, nagtanong ako kung nakatulong ba yung araw-araw niyang pag-alis, pagkilos. Maari nga. Okay. So dito ho, pinapakita na yung hari ng mga hari, yung King of Glory, he entered the world in humility. Pagpapakumbaba, hindi siya pumasok na as if siya ay bossing, no? Hindi gano'n ang Panginoon natin. Nagpakumbaba siya. Kahit alam niya ang kanyang katungkulan, kahit alam niya ang kanyang kapangyarihan. So, nawa makita ho natin ito at ito ay mag-shape ng ating attitude, no? Na kung tayo ay, lalo na kung ikaw ay nanunungkulan, ikaw ay may posisyon, iyon man ay sa trabaho, sa gobyerno, kahit sa church. Pagpasok mo, you come with humility. Bakit? Kasi yung King of Glory entered the world in humility. Okay, ano pa yung makikita natin dito? No? Jesus' birth in a manger reveals God's heart. Humble, accessible, and near. No? Pagpakumbaba, hindi siya distant, pwede siyang na ma-approach siya, malapit siya sa tao. Sabi ito sa Philippians 2 verse 6 to 8, who being in very nature God did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Si Jesus, ang King of Glory, he humbled himself. Yeah? So si Jesus is humble. He is accessible and he is near. Sabi roon sa 2 Corinthians 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, though he was rich, yet for your sake he became poor, so that through his poverty you might become rich. Okay? Siya ay nagpakumbaba, no? Siya ay nahayag bilang mahirap upang umunlad kayo. Ito po ay both, no? Spiritually and even physically. Kasi pag nakilala mo ang Panginoon, makikilala mo ang kanyang salita. At ang salita ng Diyos ay magtuturo sa atin sa mga bagay na pangkalangitan at kahit mga practical na bagay dito sa lupa. Okay. Ano pa ang makikita natin dito? No? Tignan ho natin. No? So, yung Bethlehem ho teaches us that God's greatest works often begin in places we overlook. If you feel small, unseen, or insignificant, Christmas whispers, God sees you. God values you.
and God can use you. No? Pagka itong panahon na ito, kaysa mag-imo ka sa anumang bagay na wala ka, pumunta ka sa ano ba yung kahulugan ng kapanganakan ng Panginoon. Sa salita ng Diyos, sa katotohanan ng salita ng Diyos. No? Yung wini-whisper yun, dapat sa panahon na ito, malaman natin, nakikita tayo ng Diyos. Pinapahalagahan tayo ng Diyos. At pwede tayong gamitin ng Panginoon. Kahit na sa tingin mo ay, oh, galing ako sa insignificant place. Ako ay insignificant person. No? Hindi ho. Nakikita ka ng Diyos, pinapahalagan ka ng Panginoon, may purpose siya at nais ka niyang gamitin. So tanungin natin ang ating sarili. Saan ko ba nakikita na napakaliit ko sa buhay? No? At minsan ganyan ang tao eh. Pagka tinitingnan niya ang sarili niya na maliit, hindi na siya magamit. No? Ang katotohanan, yes, maaring maliit ka, pero ang Diyos ay malaki. Yes, maaring mahina ka, pero ang Diyos ay malakas. At siya yung magpapalakas sa iyo, siya yung magbibigay ng value sa buhay mo. Kung maunawaan to ng tao, mas magiging maunawain siya at mas magiging content. No? Content. Kakaroon siya ng contentment. No? Ano ba nakikita mong maliit ka? Sa height lang ba? No? Nawa makita natin na with God, nothing is impossible and He uses even the insignificant. Nagamit nga niya yung maliit na lugar, yung bayang ng Bethlehem. No? Maaring sa iba ay tingin doon ay insignificant, pero sa Diyos, may purpose siya, may plan siya. Okay. So, tingnan natin ang mga takeaways natin dito. One, God uses the humble and the overlooked. No? Yung mga nagpapakumbaba at yung akala nila ay hindi sila napansin. Pwede sabihin natin yung mga kulang sa pansin. No? Basta magpakumbaba ka na lang. Pangalawa, your beginnings do not determine your destiny. Hindi dahil nagmula ka sa insignificant place, Bethlehem. Hindi dahil sa isinilang ka sa sabsaban. No, hindi dahil sa kahirapan galing ka. Ay wala nang magagawa ang Diyos sa buhay mo at hindi ka na niya magagamit. No? Your beginnings do not determine your destiny. God. God will determine your destiny. Pangatlo, nothing is too ordinary for God to use. Diba? Yung sabsaban nga, nagamit eh. Diba? Kahit yung kawalan ng room ay naging mensahe pa rin ng Diyos. Kahit yung census. Okay? Kahit yung nakikita mo lamang na mga pang-araw-araw na mga bagay. O kahit sabihin na natin yung nangyayari sa Pilipinas, magpasakot tayo sa Panginoon at itiwala natin na sa mabuti at magaling, Diyos lang ang nakakaalam. At sa huli, magtatagumpay yung kanyang plano, yung kanyang purpose. So, Bethlehem reminds us that greatness often starts quietly. Ano raw? Yung greatness often starts quietly. Walang ingay, walang paputok,
Nagkakagulo ang mga tao, hindi nila alam yung hari ng mga hari, yung King of Glory, ipinapanganak na saan? Hindi sa palasyo, hindi sa maranyang bahay, kundi doon sa sabsaban. Hindi sa sikat na lugar, kundi doon sa maliit na bayan ng Bethlehem. So, katulad ng isang diamante, no, na nakatago sa masukal, mga unexpected place. So, ganoon din ang ating Savior. He appeared in humble Bethlehem. At ito'y nagpapaalala sa atin na kaya ng Diyos na i-turn around ang maliit na bagay upang maging eternal treasure, pangwalang hanggan. At katulad nitong panalangin na ito, maikling panalangin, let us pray, na tayo po at the Lord will use our small beginnings for His glory. Lord, use my small beginnings for your glory. Okay. So, yan po yung ating mensahe para sa gabing ito sa pag-aaral natin patungkol sa promised child. The promised child. Nawa po ay may nakuha kayo na aral at nawa po makita ninyo ang sarili ninyo, hindi lamang sa kung saan kayo isinilang, kung ano ang inyong naabot, kundi makita ninyo ang sarili ninyo, una, sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, makita nyo mismo ang Diyos. No? At makita nyo rin na siya ay sovereign. Hindi issue kung saan tayo nanggaling. Hindi issue kung gaano tayo kalaki, kung paano tayo nagsimula sa buhay. Ang mahalaga ay nagpasakop tayo sa Panginoon. Di ba si Joseph, nagpasakop siya sa kalooban ng Diyos. Tinanggap niya ang plano sa kanya ng Panginoon. At though na small beginnings, no? Maliit na bagay, maliit na pasimula. Ang mahalaga, kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. So, yan po nawa ay makita natin. At nitong sa panahon na ito ng Kapaskuhan, no, maaring busy-busy yung mga nasa Pilipinas ngayon, no? At maaring ilan sa inyo ay kinakaroling na ng inyong mga kaibigan at kaanak. Nawa yung mensahe ng Kapaskuhan, mensahe ng kapanganakan ng Panginoon. At maaring ilan sa inyo ay nasa turning point, no? Nasa turning point. Gaya nga ng mensahe ngayon, na ang Diyos ay Diyos ng maliliit na panimula. Kung merong nais ipagawa ang Diyos sa iyo, hindi issue yung palakihan. Ang issue diyan ay katapatan at paggawa, no, ng kalooban niya. Hindi yung kasikatan, kundi pananalig. Mananalig ka na habang sumusunod ka sa kalooban niya, hindi mo man nauunawaan, alam mo na maigi ang plano ng Diyos. No? At minsan merong mga tinatawag na para bang distraction, no? At para bang mahirap gawin. Katulad niyan,
nagkaroon ng census. Nasa norte sila. Pupunta sila sa south. Ano na, kabuwanan na ni Maria. Pero dahil sa pagpapasako, pagtsatsaga, no, makikita natin natupad ang plano ng Diyos sa buhay ni Joseph. At ngayon ay pinag-aaralan natin yung small beginnings. At natupad yung propesiya na sa Bethlehem ipapanganak ang Mesiyas. So magandang gabi po sa atin mga kapatid at salamat sa pagsama at ang mga prayer request na natanggap natin dito sa gabing ito ay una siyempre kay Ate Jenna na siya ay magkaroon ng fast recovery, no? Siyempre may kasama doon ang pagpapasalamat na mula sa Panginoon. At ganoon din po kay Ate Lori, no? Kagalingan mula sa trangkaso. At pasasalamat from Ate Isabel na no? Nakapasa yung kanyang apo sa board exam. Ayan. Ayan. Ako si Ate Bioli. Ayan. No? Okay, so siguro manalangin na tayo. Let us close in prayer. Panginoon, sa iyo po ay lumalapit kami at nagpapasalamat. Nagpapasalamat kami sa katotohanan na yung mga salita. Nagpapasalamat kami dahil alam namin na kahit gaano kaliit o gaano ka-insignificant ang tingin namin sa aming buhay, aming pasimula, malaki naman ang plano ninyo. At dinadalahin ko po, O Diyos, una, nagpapasalamat kami sa matagumpay, matiwasay na kapanganakan ng baby nila Ate Jenna Flor. I pray, Lord, na siya ay makarecover, no? At kaagad. At ganun din po, O Diyos, na pinapanalangin ang kagalingan para kay Ate Lori mula sa trangkaso. Panginoon, salamat sa kagalingan. At we thank you, Lord, sa pananagumpay na naranasan nila, Panginoon nila, ng apo ni Ate Isabel. Ganon din po sa matagumpay na operasyon sa mama ni Ate Andrea. Dalangin, Panginoon, ang pagkilos mo doon din sa kanyang mama na patuloy kayo ang Diyos na gumalaw at kumilos. Idinadalangin din ang mga panalangin ng mga iba pang mga kapatid. Panalangin para sa pangangailangang pinansyal. Ang panalangin para doon sa mga mahal sa buhay na naliligaw at nangangailangan ng panunumbalik. Nadalangin namin na abutin niyo po sila, O Diyos. Maging Panginoon sa mga pagdududa. Dalahin ko po, Panginoon, na punuin ninyo ng pag-asa, punuin ninyo ng pananalig at pananampalataya ang bawat isa. At sa panahon nito ng Kapaskuhan, sa panahon na maraming inaalala at iniisip ang mga tao, nawa maunawaan nila na si Jesus ang dahilan ng kapanahunan. Sa ipo, binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so magandang gabi po mga kapatid, no? At salamat po sa pagsama sa mga naririto sa Taiwan, sa Northern Taiwan part, no? So we invite you para sa ating Christmas gathering sa Sunday, no? At kung kayo po ay nasa sa Taoyuan area, doon sa
Sabado sa tawian, no? Kayo po nawa ay sumama at mapagpala. So maraming salamat po mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon, ingatan, patuloy nawa tayong lumalim sa pananalig at pananampalataya at makita natin na hindi issue kung saan tayo nanggaling, hindi issue kung gaano kaliit ang tingin ng mundo sa atin. Ang pinakamahalaga ay kung nasa kalooban tayo ng Diyos. God bless po.